Nagsimula ang series sa isang lalaki na kinakatakutan ng ilang mga armadong kalalakihan. Habang madali lamang nitong sinasangga ang mga bala at paslangin ng walang kahirap-hirap ang kanyang mga kalaban, dinaig pa nito ang idol mong si John Wick kung umilag, at puro headshot din sa kanya ang lahat ng kanyang mga kalaban. Dahil ang boy labo na ito ang pinakakinakatakutan ng lahat ng halang ang kaluluwa at ang pinaniniwala ang pinakamagaling na hitman sa buong mundo, at ito ay si Taro Sakamoto. Ngunit ang kanyang pagiging dominanteng hitman ay nagwakas nang tamaan siya sa tindera ng 7-Evelyn, nagpakasal at nagkaroon ng pamilya, at higit sa lahat ay naging kamukha ni Coach Anzai. Ngayon ay retired na si Sakamoto sa pagiging isang hitman at tindero na lamang ng kanilang sariling tindahan, habang kasama niyang namumuhay ang kanyang asawang si Aoi, at ang kanilang anak na si Hana. Isang araw habang isang nagngangalang Shin ang naghahanap sa bida, may isa namang bata ang naglalaro sa loob ng kanilang tindahan. Ngunit nang pupulutin na nito ang kanyang laruan ay nahulog ang tinta mula sa bag nito, at nabuhos sa pantalon ng isang pumasok na customer. Subalit bago pa man saktan ng lalaki ang bata ay pinigilan na ito ni Sakamoto, habang hinayaan niya na lamang itong umalis ngunit iniisip na dapat tatarakan niya ito ng lapis. Bigla naman nagsalita ang nakapasok na pala na si Shin, na sinasabing nabasa niya sa isip ng bida ang dapat sana nitong gagawin sa lalaki, habang nagpakilala itong isang psychic. Ngunit nang mabasa niya sa isipan ng bida na sasapakin siya nito, ay agad niyang pinaalala rito na dati silang Dolphy at Babalo. Habang nakaupo sa labas ng tindahan, hinihimok ni Shin si Sakamoto na bumalik ito sa pagiging hitman, dahil sayang naman daw ang talento nito kung magiging tindero lamang ang bida. Ngunit nang tumanggi ang bida at kumain na lamang ng kanyang paboritong cup noodles, naiinis rito si Shin at naisip na siya ay mag-yosi na lamang. Subalit mabilis na pinutol ng bida ang yosi at ikinamangha naman ito ni Shin sa bilis, habang itinuro ang signboard na bawal manigarilyo sa lugar. Isang manong naman ang dumating upang humingi ng tulong kay Sakamoto, kung saan nagpapatulong ito sa kanya na bawasan ang mga sanga ng puno dahil hindi niya daw maabot ang itaas. Pagkatapos nito ay dalawang bata naman ang tinulungan ng bida at hinati niya ang bola upang makapaglaro ang dalawa, habang tinulungan din niya ang isang momshi na pakainin ng anak nito ng gulay. Bagamat naiinis si Shin dahil tila naging utusan daw si Sakamoto ng buong bayan, naisip niya na ginagamit lang itong disguise ng bida upang itago nito ang kanyang tunay na pagkakilanlan. Dahil bigo si Shin sa kanyang misyon, bumalik na lamang siya sa kanyang sasakyan ngunit naiisip niya na ang astig pa rin ni Sakamoto kahit banjing na ito, habang kinikilig-kilig pa ang bruha. Bigla namang nakatanggap ng tawag si Shin mula sa kanyang boss na kamukha ni John Wick, kung saan natuklasan nitong bigo si Shin na kumbinsihin ang bida na maging hitman muli. Pinaalala ng kanilang boss na kung sino man ang umalis sa kanilang organisasyon ay malaking paglabag sa kanilang patakaran, kaya't sinabi nito sa kanya na kung hindi niya papatayin si Sakamoto ay ito ang magpapadala ng mga hitman upang gawin ito. Kaya nang makabalik si Shin sa kanyang apartment, naiisip niya ang mga panahong magkasama pa sila ng kanyang idol sa mga misyon. At kung hindi rin naman maiiwasan ang pagkamatay ni Sakamoto, ay mas mabuting siya na lang ang kikitil sa buhay ng kanyang kaduo. Kaya nang bumalik si Shin kinabukasan at hindi pinansin ng mag-anak ng bida, naghahanda na pala ito upang tapusin na ang palabas. Nang pumasok na si Shin sa loob ng tindahan, makikitang ngumunguya ng candy si Sakamoto habang nagbabasa ng dyaryo. Agad na nagpaputok si Shin ngunit mabilis na dinura ni Sakamoto ang candy, dahilan upang mabangga nito ang bala at magawang mailihis. Agad siyang nilinlang ng bida upang ito ay mabilis na makapagtago, habang sa likod naman ng mga istante ay pinatamaan siya nito ng mga candy, at pagkatapos ay inikutan siya nito upang bigyan ng isang napakalakas na sipa. Habang napagtanto niya na ito pa rin ang dating Sakamoto na kanyang nakilala, siya ay tuluyan ng nawalan ng malay. Nang magising si Shin sa ikalawang palapag ng tindahan ng pamilyang Sakamoto, siya ay humarap sa kanila upang pagsaluhan ang isang hapunan. Noong una ay iniisip niya na baka may lason ang mga pagkain, ngunit nang tikman niya ito, ay talagang napaluha siya sa sarap. Doon na niya napagtanto kung bakit hindi na muling bumalik pa si Sakamoto sa dati nitong gawain, kung saan nauunawaan na niya kung ano ang pinahahalagahan nito.
Nang magpaalam na si Shin sa kanyang kaibigan, ipinahayag ni Sakamoto sa kanya na palagi siyang welcome sa kanilang tindahan, kung saan siya ay napatawa na lamang. Ngayon ay nakaharap si Shin sa kanilang boss na bigo ang pareho niyang misyon, kung saan nagmakaawa siya rito na hayaan na lamang si Sakamoto dahil natagpuan na nito ang kanyang tahanan. Dagdag pa ni Shin na iaalay niya ang kanyang sariling buhay kapalit ng kalayaan ni Sakamoto. Bagamat pumayag naman ang boss sa kanyang ibinigay na kasunduan, nabasa niya mula sa isip nito na hindi ito tutupad sa kanyang pangako. Kaya agad niyang tinutukan ang mga ito at doon na nagsimula ang kanilang putukan. Samantala, kanina pa pala nakikinig sa kanila si Sakamoto habang bigla niyang binuksan ang secret vault ng kanilang tindahan na puno ng mga malalakas na baril, ngunit ang kinuha niya lamang ay taser gun. Balik sa putukan, naguguluhan ang mga hitman kung paano sila nahihirapan laban sa isang tao lamang, kung saan tila alam ni Shin ang bawat galaw nila bago pa man ito mangyari. Sinabi ng kanilang boss na nakalimutan nitong sabihin sa kanila na nakakabasa ng isipan ang kanilang kalaban, habang si Shin naman ay paubos na ang kanyang bala hindi tulad ni Cardo Dalisay. Ngunit nang muli siyang sumugod ay doon na siya tinamaan ng bala sa kanyang hita, na naging dahilan upang siya ay mahuli. Gayunpaman, biglang lumitaw si Sakamoto at kinuryente niya ang mga kalaban, na ikinagulat naman ng boss lalo na ang kanyang kaduo. Mula sa likod ay binardagol niya ang isang hitman na may hawak na katana, habang gamit naman ng chopstick ay sinalo niya ang mga bala. Binardagol niya pa ang ilang mga extra sa pelikula, habang sinangga naman ang mga bala ng mga ito gamit lamang ang mga ballpen. Naglambitin pa ito na parang si Spider-Man habang mabilis niyang winasak ang baril ng isa at binasag ang panga. Dahil walang laban ang kanyang mga guns ay nakisali na si Bossing, ngunit gamit lamang ang maliit na kutsilyo ay winasak sila ni Sakamoto. Nang matapos na ang lahat, nagtanong si Shin kung paano siya nahanap ni Sakamoto. Ipinakita sa kanya ng bida ang isang tracking device na inilagay nito sa kanyang baril noong siya ay nawalan ng malay. Sa huli ay nagpaalam na si Shin na aalis na siya ng bayan, ngunit binato siya ni Sakamoto ng apron, at sinabing kikita siya ng malaki kung magtatrabaho siya sa tindahan nito habang hindi pa kasama ang overtime. Kaya kinabukasan nga din ay nagtrabaho na si Shin bilang isang assistant sa tindahan ni Sakamoto, habang gamit naman ang kanyang abilidad na psychic, ay alam na niya kaagad ang bibilhin ng mga customer. Sa sumunod na araw, habang binabalikan ni Shin ang mga nangyari kung paano tinalo ng kanyang idol ang kanyang dating boss, narinig ito ni Aoi at tinanong si Sakamoto kung bumalik ba ito sa pagpatay. Habang agad itong itinanggi ng Takusa, muling pinaalala sa kanya ni Aoi ang kanilang family rules na kapag muli siyang bumalik sa pagpatay ay makikipaghiwalay ito sa kanya. Nang umalis na si Aoi, nagtanong si Shin tungkol sa kanilang family rules, ngunit sinabi ni Sakamoto na huwag siyang magtatanong tungkol dito. Kinalaunan ay pumunta sila ng Chinatown upang bumili si Sakamoto ng mga siopaw, kung saan naantig si Shin sa kabaitan ng bida dahil ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya. Ngunit habang sila ay pauwi, isang babae ang tumalon sa bintana ng isang gusali at nahulog ito kay Sakamoto, at nadurog ang mga siopaw na kanyang pasalubong. Habang nalulungkot si Sakamoto para sa kanyang mga siopaw, isang grupo naman ng kalalakihan ang biglang dumating, kung saan hinahabol pala ng mga ito ang babae na nagngangalang Lu Xiaotang. Nagawa ni Lu na patumbahin ang ilang mga lalaki na humahabol sa kanya, ngunit hindi na siya nakapalag nang hawakan na siya ng kalbo habang ang isa ay naglabas ng kutsilyo. Ngunit binali lamang ni Sakamoto ang kutsilyo gamit ang tong at sinuntok ang lalaki, kung saan habang nagulat si Lurito ay hinampas naman ni Shin ang kalbo. Nagawang makalaya ni Lu, habang pinatumba naman niya ang isa na may hawak na baril gamit ang kung fu. Subalit nang may dumating pang isang grupo na may dalang mga baril ay doon na napilitang tumakbo ang mga bida. Nang matuklasan ni Mr. Wang na bigo ang kanyang mga tauhan na madakip ang babae, nagalit ito at pinaghahampas ang isang lalaki. Ngunit nang tumayo ito ay bigla na lamang itong pinugutan ng ulo ng isang assassin na nagngangalang Bako, habang kasama nito ang kanyang kapatid na si Sonhee. Inutusan ni Mr. Wang ang magkapatid na hanapin si Lu dahil dala-dala nito ang isang susi, kung saan ito ang magiging susi upang pagharian niya ang black market. Habang nagpapakalayo ang mga bida, ibinunyag ni Lu na bahagi siya ng isang kilalang triad family,
at ang mga lalaking humahabol sa kanya ay pakay ang susi sa nakatagong safe ng kanyang pamilya. Kwinento ni Lo na ipinaglaban ito ng kanyang mga magulang hanggang kamatayan, kaya't nararapat lamang para sa kanya na pangalagaan ito. Ngunit kahit malayo sa topic, tinanong ni Sakamoto si Lo kung marunong ba itong gumawa ng siopaw. Nang kumpirmahin nga ito ni Lo, nagdesisyon si Sakamoto na tutulungan nila ang babae sa mga humahabol rito, ngunit kapalit nito ay gagawa ito ng siopaw para sa kanila. Subalit biglang naramdaman ni Shin ang pagdating ni Bako na sinipa ang matabang mukha ng bida at tumilapon sa isang gusali, habang kasama din ang kapatid nitong si Sonhee. Ipinaliwanag ni Lo kay Shin na ang dalawa ay isang magkapatid na asasin, kung saan habi ng mga ito ang pagpatay at inuuwi ang ulo ng kanilang mga target upang iguhit. Nang inatake ni Shin si Sonhee, sinabi niya rito na baguhan lang sila kung iniisip nilang patay na ang kanyang idol, kung saan lumitaw nga ito at binatukan ang kalbong Bako, na naging dahilan upang bumagsak sila sa ilalim ng rooftop. Sinabi ni Bako na malakas pala ang kanilang kalaban, habang si Sonhee naman ay sinabing ibigay ni Lo ang susi kapalit ng maganda nitong kamatayan. Nang tumanggi rito si Lo, doon na ibinunyag ni Sonhee na silang magkapatid ang pumatay sa kanyang mga magulang. Kaya umatake si Lo dahil sa kanyang galit, ngunit pinigilan siya ni Sakamoto, habang pinigilan niya din ang ibinatong kanay ni Sonhee patungo kay Lo. Nang tanungin ni Lo si Sakamoto kung bakit siya nito tinutulungan, doon ay naalala ng bida noong nagliligawan pa lamang sila ni Aoi. Bagamat may dalang regalo si Sakamoto, nagagalit sa kanya si Aoi dahil hindi pa rin siya tumitigil sa kanyang trabaho bilang isang hitman. Kaya upang iparamdam kung paano mawala ng isang minamahal, tumalon si Aoi mula sa isang balcony, habang mabilis siyang sinagip ni Sakamoto. Bagamat ayos lamang silang dalawa, natutunan doon ni Sakamoto ang isang matinding aral mula kay Aoi tungkol sa pagpapahalaga sa buhay ng iba. Nais ni Aoi na mangako si Sakamoto na hindi na siya muling papatay ng tao at ilaan ang kanyang buhay sa pagtulong sa iba, bilang kabayaran sa lahat ng mga taong kanyang napatay. Kaya habang naiintindihan na ni Shin na ito pala ang family rule ng pamilyang Sakamoto, sinabi sa kanya ng bida na hindi na sila papatay. Kaya nang umatake na ang dalawang asasin ay puro pag-iwas at pagsangga ang ginawa ng mga bida, habang sinasalo lang ni Sakamoto ang mga kanay ni Sonhee. Dahil walang epekto ang mga simple nilang atake sa dalawa nilang kalaban, ginamit ng magkapatid ang kanilang special combo, ngunit lahat lamang ng mga ito ay madali lang naiwasan ni Sakamoto. Habang hindi makapaniwala ang magkapatid dahil ngayon lamang may nakaiwas rito, nagdesisyon na silang gamitin ang kanilang special technique, ngunit hinampas lang ni Sakamoto ng kaldero ang kalbo. Kaya habang umuusok pa ang ulo, winasak naman ni Sakamoto ang sandata ni Sonhee gamit naman ng kawali. Dahil desperado na, inatake na ni Sonhee si Lo ngunit hinatak siya ni Shin gamit ang lubid, habang binagsakan siya ni Sakamoto ng refrigerator. Nang may gapos na nila ang dalawang walang malay, naitanong ni Lo kung sino ba talaga ang dalawang bida, kung saan sumagot si Sakamoto na sila ay hamak na tindero lamang. Sa huli ay diniliver nila ang dalawang asasin sa harap ni Mr. Wang, habang mabilis na tinutukan ni Lo ito sa leeg. Imbis na patayin, binugbog na lamang ito ni Lo dahil ang turo sa kanya ng kanyang ama ay ang pinakamabisang paghihiganti ay ang mamuhay ng masaya. Nang buksan na ni Lo ang safe ng kanilang pamilya, bumungad sa kanila ang samot-saring kayamanan at iba pang bagay, habang natagpuan nila ang isang bote ng sake, na may kalakip na isang sulat mula sa ama ni Lo. Sa huli ay pinagsaluhan nila ang alak ng kanyang ama, habang pulutan nila ang durog-durog na siopaw ni Sakamoto. Kaya kinabukasan ay nagkaroon ng hangover si Taba dahil sa sake, habang nagulat naman si Shin nang makitang nakauniporme si Lo, kung saan paliwanag nito na kinuha kasi siya ni Sakamoto bilang tagagawa ng siopaw. Nang mabanggit naman ni Shin ang tungkol sa family rule dahil alam na daw niya ito, ibinigay sa kanya ni Sakamoto ang family rule book ng pamilya at sinabing hindi na rin siya pwedeng pumatay, dahil parte na siya ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, minamatyaga na pala sila ng isang grupo ng kalalakihan, at sinabing may nakapatong na 1 bilyon sa ulo ni Sakamoto. Sa sumunod na araw, naiinis si Shin kay Lo dahil late itong pumasok sa trabaho, habang lalo pa siyang nagalit dahil kung saan-saan lang nito nilalagay ang kanilang mga produkto.
Hiniling ni Shin kay Sakamoto na tanggalin na lamang si Lo, ngunit tumanggi rito ang bida at sinabing kailangan nilang magkasundo, dahil marami pa silang trabaho. Habang ikinagulat ng dalawa kung paano naging napakadaldal ng kanilang boss, gayong hindi naman ito palaimik. Ngunit lalo nilang ikinagulat nang biglang dumating pa ang isa pang Sakamoto, kung saan ang isa ay kumuha ng dyaryo habang ang isa naman ay nagtangkang saksakin ito, at mabilis silang nagkatutukan ng kani-kanilang sandata. Dahil talo ang isa, nagbago ang hitsura ng peking Sakamoto at sinabing wala pa ring pinagbago ang bida. Nang tawanan nito ang dalawa ay binatukan nila ito, habang nagpakilala ang lalaki bilang Nagumo, at sinabing 18 lamang siya at matagal ng kaibigan ni Sakamoto. Ngunit nang ibisto ni Sakamoto na 27 na ang loko dahil sabay sila nitong naging hitman, lalo pa itong pinagbubugbog ng dalawa. Ibinunyag ni Nagumo na mayroong patong na 1 bilyon sa ulo ni Sakamoto, kung saan ito ay totoong balita dahil nagkaroon ng isang pagpupulong ang grupo ng mga asasin noong nakaraang araw. Sa gitna ng usapan, isang lalaki ang dumating upang mag-deliver ng pizza, ngunit nabasa ni Shin ang isip nito at target nito ang kanilang grupo. Isa palang asasin ang lalaki at agad niyang tinutukan si Nagumo, habang binalaan si Sakamoto na sumuko kundi papatayin niya ito. Ngunit biglang lumitaw si Nagumo sa likod nito at sinakal hanggang mawalan ng malay. Sinabi ni Nagumo na talaga bang ipaglalaban ni Sakamoto ang kanyang no-kill policy, lalo na't malalakas na asasin na ang papunta sa kanya. Dagdag pa nito na hindi rin siya sasali sa pagtugis sa bida, habang wala rin siyang ideya kung anong grupo ang nasa likod nito. Sa huli ay nagpaalam na si Nagumo at dala ang lalaking hitman. Sa ibang lugar, nag-uusap naman ng grupong nasa likod ng assassination sa bida, kung saan sinabi nilang mas delikado pa si Nagumo kaysa kay Sakamoto. Habang nagbabala ang isa na hindi dapat nila maliitin si Sakamoto dahil dati itong miyembro ng order, hindi naman naniniwala ang isa dahil isang alamat lang daw ang grupo na ito. Ngunit ang hindi nila alam ay napansin ni Sakamoto ang kanilang nakatagong kamera, kung saan ito ay labis nilang ikinagulat. Binalaan sila ni Sakamoto na itigil na ang kanilang pagmamasid, kung hindi ay ibibigay niya ang impyerno sa kanila. Habang nagpaplano ang dalawa na mas maiging manatili muna sila sa bahay, biglang dumating ang mag-ina ni Sakamoto at tinatanong kung ready na ba siya para bukas. Kaya nang maalala niya na nangako pala siya kay Hana na dadalhin niya pala ito sa isang amusement park, doon ay nasira ang kanilang planong magpakalaw profile. Kahit walang ideya ang kanyang mag-ina sa panganib na posibleng nag-aabang sa kanila, pinagplanuhan naman na ito ng mga bida, kung saan si Shin at Lo ang bahala upang siguraduhin na magkakaroon ng isang masayang araw ang pamilya ng kanilang boss. Habang sinabi ni Shin na para siyang isang radyo na kayang makasagap ng isipan ng mga tao sa loob ng 30 metrong distansya, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang asasin, kung saan agad niyang sinabihan si Sakamoto. Kaya nang salubungin ito ni Sakamoto ay agad niyang tinarakan ito ng ballpen sa dibdib, habang mabilis naman itong nilinis ng dalawa at itinago sa isang liblib na lugar. Habang napansin ng dalawa na hindi ito pinatay ng kanilang boss, may isa pang asasin ang nagmamasid sa kanila, kung saan mayroon din itong impormasyon tungkol kay Shin at sa kakayahan nitong makabasa ng isip. Kaya nang subukan niyang itago ang kanyang intensyong pumatay, nagagawa niyang makalapit kay Shin nang hindi nito nalalaman na siya ay isang asasin. Nang sumakay sila sa isang roller coaster na kasama si Sakamoto na naipit ang taba, kasama din nilang sumakay roon ng asasin, ngunit napansin ni Lo na tila kahina-hinala ang kanyang presensya. Agad na pagtanto ni Shin na sila ay nasa panganib, kaya agad niyang sinabihan si Sakamoto tungkol rito. Kaya kasabay ng pagbagsak nila ay sinubukan na ng lalaki na barilin si Sakamoto, ngunit bulletproof pala ang eyeglasses nito. Si Shin naman ay nagawang makaalis sa kanyang kinauupuan upang tumalon, kung saan eksakto siyang lumapag sa upuan ng lalaki at pinakawalan ito, dahilan para mahulog silang dalawa sa riles. Hinamon ni Shin ang lalaki na nagngangalang Tatsu sa isang laban, ngunit napansin niyang hindi niya magawang basahin ang isip nito. Kaya nang iwasan nilang pareho ang roller coaster, sumabay ng bato si Tatsu ng mga kanay patungo kay Shin, kung saan napagtanto ni Shin na may lason pala ang mga ito. Sinabi ni Tatsu kay Shin na pareho silang natatakot ni Sakamoto sa kamatayan, dahil kapag ang isang tao ay hindi handang harapin ang kamatayan ay masyadong nakafocus upang magtago.
Sumagot si Shin na totoong natatakot si Sakamoto sa kamatayan, subalit hindi ito dahil sa kanyang mga kalaban, kundi mayroon itong minamahal na pamilya na kailangan protektahan. Nang muling bumalik ang roller coaster, sinadya ni Shin na umangkas rito upang mahablat niya si Tatsu sa ere, habang doon na sila muling naglaban. Habang nag-iisip si Shin kung paano ito tatalunin, bigla niyang narinig si Hana, kung saan sa tamang tiyempo ay tinulak niya si Tatsu sa labas ng tren, habang nahulog silang dalawa kung saan ginaganap ang isang stage play. Doon ay mabilis na nagbihis si Shin gamit ang isang mascot, kung saan agad niyang sinuntok si Tatsu. Habang akala ng mga manunood ay parte pa rin ito ng palabas, makikitang naroon din ang pamilya ni Sakamoto na masayang nanunood. Nang muling maglaban ang dalawa, nagtataka si Tatsu kung paanong nagagawa pang makalaban ni Shin gayong nanlalabo na ang mga mata nito dahil sa lason, ngunit ang hindi niya alam, ay tinutulungan ito ni Sakamoto sa pamamagitan ng pagsasabi sa isip kung ano ang dapat nitong gawin. Kaya nang mapansin ni Tatsu na nakapikit pala si Shin, inutusan na ito ni Sakamoto na tapusin na ang laban, kung saan doon ay nagpakawala si Shin ng isang malakas na sipa sa assassin na nawalan ng malay. Sa huli ay natuwa ang mga manunood dahil sa tagumpay ng kanilang paboritong mascot. Matapos gamutin ni Lo ng eye drop antidote si Shin na galing kay Tatsu, tinanong nila ito kung anong grupo ang nag-utos rito. Ngunit nang ayaw nitong sabihin, tinusok ito ni Lo gamit ang kanay nitong may lason, habang nagbanta na itatapon niya ang antidote kung hindi ito magsasalita. Kaya napaamin nito na binayaran siya ng isang ahensya ng mga assassin na nagngangalang Dandenkai Group, kung saan isa lamang siyang part-time roon at walang balak ibigay ang kanyang katapatan sa kanila. Natuklasan din nila na si Tatsu ay miyembro din ng Japanese Association of Assassins, na ayon kay Shin na isa itong profesional na organisasyon ng mga hitman, kung saan siya at si Sakamoto ay dating miyembro nito. Tinanong naman ni Tatsu si Sakamoto kung totoo bang isa siyang dating miyembro ng order, ngunit hindi ito nasagot ng bida dahil biglang dumating ang mag-ina nito. Habang hindi naman pinansin nila Aoi ang nakataling Tatsu dahil sa paliwanag ni Shin na isa itong artistang nagpa-practice ng kanyang act, iniwan na nila ito habang natuklasan niya na wala siyang balak patayin ng mga bida, dahil narito ang mga ito upang mag-enjoy. Bumalik pa si Hana upang bigyan ng band-aid si Tatsu, ngunit habang papalayo ang mga bida ay may nakatago palang kanay ang lalaki, at nagdesisyon na lamang na umuwi. Habang siya ay naghuhugas ng kamay, doon ay nakita niya ang isang lalaki habang mabilis naman siyang pinabagsak ng isang manyak na babae. Ngunit sinigawan ito ng lalaki dahil ito daw ay nakabakaka, at sinabing huwag kalimutan na siya ay isang babaeng kagalang-galang. Habang lumalabas na kasamahan pala ang mga ito ni Tatsu, sinabi ng mga ito na naroon sila upang tapusin ang kanyang trabaho, habang naalala pa ng lalaki noong bigyan siya ni Sakamoto ng peklat. Iniisip ni Tatsu na walang laban rito sina Sakamoto, dahil ang tandem ni Boiled at Obiguro, ang pinaka-brutal na power duo ng Dandenkai. Samantala, habang pinag-uusapan naman ng mga bida na dahil masyadong delikado ang sitwasyon ay mas mabuting umuwi na lamang sila. Ngunit nang biglang dumating si Aoi at nag-iisip na tila may tinatago sila sa kanya, agad na gumawa ang tatlo ng kani-kanilang alibay. Buti na lamang ay naniwala sa kanila si Aoi, kaya't nagpatuloy sila sa pagsakay sa iba't ibang rides buong maghapon. Ngunit bago sila umuwi ay nais muna ni Aoi na dumaan muna sila sa isang haunted hospital, kung saan doon ay uminom muna si Lo ng kanyang anti-anxiety meds upang pakalmahin ang sarili. Subalit ang hindi nila alam ay palihim pala silang minamanmanan ng dalawang assassin, at naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Habang nasisiyahan ang mag-ina dahil sa mga nakakatakot na bagay sa paligid, isang assassin ang sumubok na umatake sa kanila ngunit mabilis itong niligpit ni Sakamoto, kung saan inakala tuloy ni Hana na isa iyong nanigas na zombie. Samantala, habang patuloy pa rin silang minamanmanan ng dalawang assassin, excited si Obiguro na makalaban si Sakamoto, ngunit okay lang din sa kanya na ipaubaya ito kay Boiled, dahil espesyal na kaibigan nito ang bida. Hindi ito nagustuhan ni Boiled at sinabing hindi niya itinuturing na kaibigan si Sakamoto, kaya't napakwento siya noong nagtitraining pa lang silang dalawa ng bida bilang mga assassin. Nabalitaan kasi noon ni Boiled na magaling daw si Sakamoto at naisip na magkapareho sila, kaya't nais niyang bumuo ng friendship rito.
Lagi nang sumunod si Boyd kay Sakamoto, hanggang sa feeling niya ay mag-best friend na sila. Ngunit nang dumating ang araw ng mga puso, maraming natatanggap noon si Sakamoto ng mga regalo dahil siya ay napakapopular sa mga babae, kung saan para kay Boyd ay hindi dapat sila sumasali rito dahil mga assassin sila. Lalo pa siyang nasaktan noong sabihin ng bida kay Nagumo na hindi siya kilala nito, kaya't simula noon ay nagkaroon na siya ng sama ng loob rito. Samantala, habang marami pang palihim na tinalo ang mga bida ng mga assassin, muling uminom si Lo ng kanyang pangpakalma, ngunit napansin ni Shin na isa pala itong alak kaya't nalasing na ang loka. Ngunit nang mapansin nila na may tila kamakalabog sa likod ng isang pinto, bigla itong binuksan ng lasing, at bumulaga sa kanila ang napakaraming artistang zombie. Sa sandaling iyon, doon na rin umatake ng palihim si Boyd kay Sakamoto, na siyang nagpalipad sa bida sa kabilang hallway. Kinamusta ni Boyd si Sakamoto at tinanong kung naaalala siya nito, ngunit itinanggi ito ng bida, kaya't nasaktan na naman siya. Samantala, matapos bugbugin ni Shin ng ilang extra, natagpuan na lamang niya ang mag-ina na wala ng malay, habang dumating naman roon si Obiguro. Ngunit bigla itong sinipa ng lasing na Lo na hindi alam ang kanyang pinaggagawa, habang sa halip naman na magalit, ay lalo pang na-excite si Obiguro. Muling sumubok na umatake si Lo, ngunit madali itong napigilan ni Obiguro habang inalag nito ang kanyang ulo, kaya't lalo tuloy nahilo ang lasing. Sa isang pitik naman ni Obiguro ay nahuli nila si Shin at naigapos sa isang lamesa, habang sinabi niya kay Lo na kailangan siya nitong tamaan kada 10 segundo, kung hindi ay magiging alaala na lamang si Shin. Ngunit nagulat sila nang umiyak si Lo dahil hindi daw nito kayang gawin. Samantala, naiinis na si Sakamoto dahil hindi siya sinasagot ni Boyd kung nasaan na ang kanyang mag-ina. Kaya't sumugod na si Sakamoto ngunit pinigilan siya ni Boyd gamit ang isang bomba, kung saan hindi nito napigilan si Sakamoto ngunit naghagis pa si Boyd ng mas marami pang bomba patungo sa bida. Kinuha itong pagkakataon ni Boyd upang makapagpatama ng isang solid na suntok, kung saan na-knockdown ang bida. Habang sinasabi ni Boyd na marami nang nagbago sa kanya mula noong nagretiro ang bida, ipinaliwanag niyang lalo pang lumakas ang kanyang mga kagamitan, na kaya siyang patamaan kahit saang anggulo. Kaya nang muling sinubukan sumugod ng bida ay agad siyang tinamaan ng kalaban, ngunit bigla naman niyang naalala noong ipinapakita sa kanila ni Boyd ang kanyang mga bagong imbentong kagamitan. Sa sandaling iyon, doon na siya binira ni Boyd habang inilalabas nito ang kanyang hinanakit at pagiging mahina na ng bida. Sa tindi ng galit ni Boyd ay nagawa niyang makapagpatama pa ng mas solid na suntok sa bida, na siyang nagpatilapon rito mula sa malayo. Ngunit habang inaakala ni Boyd na patay na si Sakamoto, bigla niyang naramdaman ang isang nakakamatay na presensya. Idinikta ng bida ang komposisyon ng mga bomba nito at sinabing naaalala na niya si Boyd, habang lumabas ang normal na version ni Sakamoto at sinabing ipapakita na niya ang kanyang tunay na lakas. Samantala, nang subukan lumaban ni Lo kay Obiguro ay nagawa niyang tamaan ito ng kanyang buhok, kaya't muling inulit ang oras na nangangahulugang hindi pa oras mamatay ni Shin. Ngunit nang bawian ni Obiguro si Lo ng isang malakas na sipa, nagulat sila nang makitang tumatawa lamang ang lasing. Nang muling uminom ng alak si Lo, hindi na magawa pang makatama sa kanya ni Obiguro, habang nagawa pa niyang halikan ito sa braso, kaya't muli na namang inulit ang oras. Tinanong ni Obiguro si Lo kung kaya ba nitong umatake nang may intensyong pumatay, ngunit sumagot si Lo na hindi siya pumapatay dahil iyon ang patakaran ng kanilang pamilya, ang pamilyang Sakamoto. Ngunit nang tawagin itong tanga ni Obiguro dahil 3 lang talaga ang miyembro ng pamilyang Sakamoto, nagalit rito si Lo, subalit bago pa man tumama ang suntok niya sa mukha ng babae ay bigla siyang huminto dahil nahimasmasan. Habang nagtataka si Lo kung sino ang babaeng ito at kung bakit nakagapos si Shin, si Obiguro naman ay biglang tila nagagalit. Ngunit nang natutuwa pala ito dahil daw ay napakalakas ni Lo at nais na niya itong maging friendly, si Shin naman ay hindi makapaniwala dahil laya na sila. Balik sa totoong laban, sinabi ni Boyd na kahit ano pang gawing transformation ng bida ay hindi ito mananalo, habang kailangan itong bilisan dahil nasa panganib ang kanyang pamilya. Kaya hindi niya napansin ang isang mabilis na sapak ni Sakamoto, kung saan sila ay napunta sa labas ng gusali at doon siya pinagbibira ng bida.
Sinubukan na niyang gamitin ang kanyang rocket punch ngunit walang talab ito sa malakas na suntok ng bida, habang binigyan naman siya nito ng mga combo ni Manny Pacquiao. Naisip pa niyang gumanti ng mga bomba, ngunit sa pagkakataong ito ay sinalulang ito ni Sakamoto at pinasabog naman sa pagmumukha niya. Sinabi ni Sakamoto na ginagamit din niya noon ang kanyang lakas upang manakit ng iba, ngunit ngayon ay ginagamit na niya ito upang protektahan ang mga mahal niya sa buhay, at doon siya humuhugot ng lakas. Kaya nang muli siyang sumugod kay Boyd, tumilapon sila sa isang Ferris wheel cart, at doon ay inamin ni Boyd na si Sakamoto nga ang tunay na ehemplo ng pagiging isang malakas. Nang magising si Aoi, nagtataka siya kung paano sila napunta rito sa labas, habang agad namang tumayo si Shin upang hanapin si Sakamoto. Samantala, nang lumabas ang dalawa mula sa sirang Ferris wheel cart, pinigilan sila ng staff at sinabing kailangan nila itong bayaran. Nang bumili si Sakamoto ng siopaw para sa kanyang pamilya, tinanggap ni Boyd ang kanyang pagkatalo at nangakong hindi na muling manggugulo sa kanyang pamilya. Habang isang Shin naman ang nagulat dahil sa pagpayat ng kanyang idol, natanong naman ni Boyd si Sakamoto kung anong gagawin niya tungkol sa patong sa kanyang ulo. Ngunit dumating pala si Aoi at narinig ang kanilang pinag-uusapan, kung saan silang tatlo ay ininteroga ni Aoi, habang si Boyd ay nagtataka kung bakit pati siya ay nasama rito. Nang aminin ng Takusa ang totoo, doon ay nagalit si Aoi dahil bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol rito. Sinubukan pang ipagtanggol ni Boyd sina Sakamoto, ngunit nang ipakilala niyang isa siyang propesyonal na hitman ay nagalit din sa kanya si Aoi, kaya tumahimik na lang siya. Naiintindihan naman ni Aoi na nais lamang ni Sakamoto na sila ay protektahan, ngunit pinaalala sa kanya ni Aoi ang isa sa mga patakaran ng kanilang pamilya na bawal magsinungaling o magtago ng lihim, habang sinabihan din niyang ayusin na nito ang problema. Habang nanonood sila ng closing parade ng parke, tinanong ni Shin si Sakamoto kung ano ang dapat nilang gawin, kung saan sumagot ang bida na kailangan nilang itumba ang kliyente upang matanggal ang patong sa kanyang ulo. Nang humingi si Shin ng impormasyon kina Boyd at Obiguro tungkol sa pinuno ng Dandenkai, sinabi ng dalawa na wala silang alam tungkol sa kanilang boss at hindi rin nila alam kung nasaan ito. Ngunit nang sabihin ni Sakamoto na may ideya siya kung paano sila makakakuha ng impormasyon ay agad silang umalis kinabukasan, ngunit naiinis si Shin dahil bakit sobrang bilis daw lumobo ni Idol sa isang araw lamang. Pumunta sila sa isang liblib na video rental shop, kung saan doon ay manunood sila ng isang pelikula tungkol sa Dandenkai, habang paliwanag ni Sakamoto na ang lugar na ito ay nagbebenta ng iba't ibang uri ng impormasyon sa anyo ng pelikula. Nang simulan na nilang panoorin ang pelikula, agad na nakakuha si Shin ng ilang impormasyon tungkol sa Dandenkai, ngunit nang matapos na ito ay tinulugan lamang ito ni Idol. Ngunit nang matapos silang magbayad, binalaan ng tinderong hitman si Sakamoto dahil daw maaaring may lumabas na mga lumang kakilala, kung saan nang magtaka rito ang bida ay sinabi ng tindero na hindi pa raw available ang pelikula. Samantala, habang naghahapunan ng apat sa miyembro ng order, na sina Yu, Shishiba, Osaragi, at Nagumo, dumating ang isang mensahero upang ipahayag ang kanilang bagong misyon. Isang hindi kilalang hitman ang pumatay sa mga asasin ng kanilang asosasyon, kung saan hinihiling sa kanila na aksyonan nila ito sa lalong madaling panahon. Nang makarating naman ang mga bida sa Dandenkai headquarters, sinabi ni Sakamoto na isa itong stealth mission. Habang sila ay nakatago sa kisame at nag-uusap naman ang dalawang extra, agad na niligpit ni Shin ang isa habang si Sakamoto naman sa pangalawa. Habang kailangan nilang dumaan sa labas ng bintana upang makapunta kung nasaan ang boss, doon ay kinuryente nila ang isang dumungaw na bantay at iginapos. Ngunit nang marating nila ang lugar kung nasaan ang boss, bumungad sa kanila ang maraming nakahandusay na bangkay ng mga hitman, habang nakaupo si Nagumo sa isang upuan. Sinabi ni Nagumo na pinatay na niya ang lahat ng hitman ng grupo pati na rin ang boss, at idinagdag na kailangang mamatay na rin ni Sakamoto. Mabilis na sumugod si Nagumo sa likod ni Shin at sinaksak ito sa leeg, ngunit tinawanan niya ito dahil pekeng kutsilyo lang iyon. Kaya habang naloko na naman niya ang dalawa maliban kay Sakamoto, sinabi niya rin ang totoo na hindi siya ang pumatay sa mga ito at naparito lang siya para sa isang investigasyon. Sinabi ni Nagumo na mayroon isang hindi kilalang assassin ang pumapatay ng maraming propesyonal na hitman, habang ito ay nag-iiwan ng letter X sa pinangyarihan ng krimen.
Nang magtanong si Sakamoto kung ang order ba ang naka-assign rito, kinumpirma naman ito ni Nagumo habang nagtanong naman si Lu tungkol rito. Ipinaliwanag ni Nagumo na ang order ay isang elite killing squad sa loob ng Japanese Association of Assassins at pumupuksa sa mga delikadong hitman, habang ibinunyag niya rin na si Sakamoto ay dating miyembro ng order, na ikinagulat nila Shin. Sa huli ay binalaan nito si Sakamoto na dapat din siyang mag-ingat, dahil nagsimula ang mga pagpatay halos kasabay ng paglabas ng bounty niya sa ulo. Kaya habang sila ay kasalukuyang nag-uusap, makikita naman ang isang lalaki na may hawak ng isang librong pambata malapit sa maraming nagkalat na bangkay sa sahig, habang gumuguhit ng malaking X sa pader. Dahil naman sa malaking bounty sa ulo ni Sakamoto ay mas marami pang mga hitman ang nais umatake sa kanila, ngunit ayos lamang iyon kay Aoi dahil marami daw silang naibebentang mga band-aid. Dahil naman matagal na tengga si Sakamoto sa pagiging assassin ay naalala niya ang sinabi ni Nagumo na kailangan niyang maghanda sa malalakas na kalaban, kaya't sinimulan niya ang pagbibisikleta upang tunawin ang taba, habang sina Shin at Lu muna ang bahala sa tindahan, pati na sa mga dumarating na hitman. Isang hitman naman na nagngangalang Heizuke, ang nagrereklamo dahil hindi sapat ang kanyang kinikita upang buhayin ang kanyang sarili at ang kanyang alagang ibon na si Pisuke. Ngunit kung mapapatay niya si Taro Sakamoto at makuha ang 1 bilyon na patong sa ulo nito, ay makakakain na sila ng masarap na overload pares. Samantala, dahil naman sa dami ng hitman na nais pumatay sa bida ay medyo malaki na ang naging sira ng kanilang tindahan, kaya iminungkahi ni Shin kay Sakamoto na sumali sila sa isang paintball tournament, at gamitin ang premyong pera upang ipaayos ang tindahan. Ngunit biglang dumating si Heizuke at sinabing ibigay na nila sa kanya si Sakamoto, kung saan hindi nito napansin na ang kaharap na pala niya ay ang kanyang target, dahil malayo na ang kasalukuyang hitsura ni Sakamoto kumpara sa itsura nito sa litrato. Kaya nang sabihin ni Sakamoto na wala roon ang kanyang hinahanap, gumuho ang mundo ni Heizuke at ang pangarap nitong makakain ng masasarap na pagkain, habang hindi naman makapaniwala si Shin na nasa harap lang nito ang kanyang target. Habang napapaiyak pa si Heizuke at nagsimulang kumalam ang kanyang sikmura, sinubukan niyang magmakaawa sa mga bida para sa pagkain ngunit hindi siya pinapansin ng mga ito, kaya't napilitan na lamang siyang umalis. Ngunit nang napansin ni Shin na nakatingin pa rin ito sa kanila at nagmamakaawa na tulo pa ang sipon, napilitan na lamang silang bigyan ito ng mga siopaw, saka umalis ang mokong. Habang inaayos ni Heizuke ang lumang tent na kanilang tirahan, sinabi niya kay Pisuke na yayaman din sila balang araw, at papatunayan niya ito sa dati niyang amo na nagtanggal sa kanya sa trabaho. Ngunit nang lumakas ang hangin at gumuho ang kanyang lumang tent, isang flyer para sa isang paintball tournament ang dumikit sa kanyang mukha, kung saan napagpasyahan niyang sumali rito upang may pambili sila ng apartment. Subalit kinabukasan sa torneo, hindi siya pinayagan ng tagapamahala dahil kailangan niyang sumali bilang bahagi ng isang koponan. Kaya nang dumating din roon sina Shin at Sakamoto upang sumali sa nasabing torneo, nakita sila ni Heizuke at agad na nagmakaawa na isali siya sa kanilang grupo, kung saan wala na silang nagawa kundi isali ang mokong. Nang simulan na ang torneo, isang grupo ang pinagbabalakan na sila ngunit agad ang mga itong pinagbabaril ni Heizuke, kung saan sa bilis nito ay hindi ito kaagad napansin ni Shin. Hindi rin naman nagpahuli ang dalawang bida, kung saan parehas din nilang nabaril ang isa pang koponan na nais sanang ilaglag sila. Habang natutuwa si Heizuke dahil tila ang galing daw ng dalawa pagdating sa baril-barilan, biglang napaisip si Shin na baka nahahalata na sila nito. Ngunit bago sila magpatuloy sa laro ay masiglang nag-cheer ang lasing na Lu upang suportahan sina Sakamoto, kung saan biglang huminto si Heizuke nang marinig ang pangalan ng bida. Nang tignan muli ni Heizuke ang larawan ni Sakamoto, biglang lumapit ang lasing na Lu at ibinuking na iyan ang dating bersyon ng kanyang boss. Agad namang pinatahimik ni Shin si Lu at sabay mabilis na gumawa ng alibay, ngunit habang nagtatawanan sila ay naisip ni Heizuke na si Sakamoto nga talaga ang kasama niya sa grupo. Kaya nang maantala sila ng ibang grupo, mabilis na kumilos si Heizuke upang kunin mula kay Pisuke ang kanyang tunay na rifle, at agad na binaril si Sakamoto. Dahil biglaan ang pangyayari, sa kamay lamang niya tinamaan si Sakamoto, ngunit mabilis siyang umalis upang kumuha ng espasyo habang ang mga bida naman ay na-corner ng ibang grupo. Sinabi ni Heizuke kay Pisuke na naging mabuti sa kanila ang grupo ni Sakamoto, ngunit iginiit niya na kailangan niyang patayin ang bida upang kilalanin siya bilang isang tunay na hitman. Matapos naman makapagtago ang mga bida, sinabi ni Sakamoto na kailangan nilang matunton ang lokasyon ni Heizuke, nang hindi nito nalalaman kung nasaan sila.
Ngunit pagsilip ni Sakamoto ay muntik na siyang tamaan ng isang pabandang tira ni Heizuke, kung saan napagtanto rin nilang ginawang tila drone ni Heizuke si Pisuke upang matunton kung nasaan sila. Habang naririnig din sila ni Heizuke mula sa radio communicator na gamit nila, muli itong naghanda upang umatake gamit ang tinatawag na triple rebound bullets, kung saan bumanda-banda ito sa ibang bagay at nagawa namang maiwasan ng mga bida, lalo na ang matabang baba ni Sakamoto. Habang patuloy na pinapaputukan ni Heizuke ang mga bida, doon ay naalala naman niya kung paano siya naging palpak sa lahat ng bagay, maliban sa isang talento sa sharpshooting. Nagawa naman niyang makapagtapos sa Assassin Academy at matanggap sa isang agency, ngunit doon ay mabilis na lumabas ang kakulangan niya sa ibang bagay dahil iisang talento lamang ang mayroon siya. Hindi nagtagal ay natanggal siya sa trabaho at naging palaboy sa kalye, ngunit ipinangako niyang patutunayan niya ang halaga ng isang mahusay na sniper, sa pamamagitan ng pagkuha sa bounty ni Sakamoto. Nang bumalik ang kwento sa kasalukuyan, nagulat si Heizuke na naririnig pala ng mga bida ang kanyang kwento dahil nakabukas ang kanyang mic. Sinabi ni Shin sa kanya na hindi mahalaga ang iniisip ng ibang tao, dahil ang pinakamahalaga ay kung paano niya paniwalaan ang kanyang sariling kakayahan. Dahil sa nagulat si Heizuke ay natuklasan tuloy ni Shin kung saan ito nakapwesto, kaya't kumuha si Sakamoto ng isang maliit na bato at walang kahirap-hirap na winasak ang kanyang rifle. Sa huli ay napagtanto ni Heizuke na hindi niya kayang talunin si Sakamoto, habang ang itinanghal namang nagwagi para sa torneo ay ang koponan ng mga bida. Habang umiiyak si Heizuke sa harap ng mga bida, tinawag niya ang kanyang sarili bilang isang walang kwentang sniper. Ngunit nang sabihin ni Sakamoto na wala pa siyang nakakaharap na sharpshooter na kasing galing ni Heizuke, doon ay natuwa ang Mokong, lalo na't nagmula ang papuri sa pinakamagaling na assassin sa balat ng tinalupan. Sa huli ay ibinigay din sa kanya ang kanyang premyong pera, ngunit 50 yen lamang ito dahil kalahati ng bayan ang kanyang winasak. Kinalaunan, habang natutuwa si Aoi sa pagkapanalo ng mga bida, lumalabas na ginamit din nila ang iba pang premyong pera upang ayusin ang mga nasira ni Heizuke. Nang matanong naman ni Shin si Aoi kung paano sila nagkakilala ni Sakamoto, isang flashback ang ipinakita nung unang na-inlove ang bida kay Aoi sa 7 Evelyn. Habang nanigas ang bida dahil sa kagandahan ni Aoi, nakita nito ang dugo sa damit ng bida at tila ito ay natakot at napatakbo. Ngunit bago umalis si Sakamoto sa tindahan ay ibinigay sa kanya ni Aoi ang isang band-aid para sa kanyang sugat, kaya't muli na namang na-inlove rito ang bida. Kaya habang binabasa lang pala ni Shin ang isip ni Aoi, binalaan siya ni Sakamoto na huwag kailanman babasahin ang isip ni Aoi. Sa sumunod na araw, habang sina Sakamoto at Aoi ay dumalo para sa Parents' Day sa paaralan ni Hana, sina Shin at Lu naman ang naiwan para bantayan ang tindahan. Ngunit ang dalawa ay hindi na naman magkasundo kung sino ang mamumuno sa tindahan, habang hindi na rin nila napansin na dumating pala si Heizuke upang humingi na naman ng mga siopaw. Habang naiinis si Shin dahil palaging ginagamit ni Lu ang kanyang apron tuwing ito ay naglilinis, si Lu naman ay sinabi na hindi siya komportable kay Shin dahil hindi niya alam kung kailan ito nagbabasa ng isip. Doon ay tila nasaktan si Shin sa sinabi ni Lu at ito ay napa-walk out, habang si Heizuke naman ay pinulot na lamang ang mga siopaw sa sahig. Ngunit nang mag-isa na lamang si Lu, may ilang naka-laboratory suit ang pumasok sa tindahan, kung saan nagawa siya ng mga itong kidnapin at isakay sa puting van. Habang hawak ng nagngangalang Tanaka ang litrato ni Shin, sinabi ng nagngangalang Shiba, na tila maling tao yata ang kanilang nakidnap. Ngunit sinabi ni Tanaka na siguradong si Shin ang kanilang nakuha dahil nakita niya ito kaninang suot ang name tag na nagsasabing Shin. Habang lumalabas na kaya nais nilang makuha si Shin, isang laboratorio ang gumawa ng isang eksperimento sa maraming bata upang makagawa ng isang psychic, at si Shin ang tanging naging matagumpay sa lahat ng kanilang subject. Subalit nang late ni Tanaka si Shin ay hindi na nakapagpigil si Lu at sinipa niya si Tanaka, habang ipinagtanggol niya si Shin sa mga ito. Kaya nang ibunyag ni Lu ang kanyang pangalan at hindi Shin, sinabi ni Shiba kay Tanaka na tama talaga ang kanyang hinala. Samantala, nang bumalik na si Shin sa tindahan, napansin niya na wala roon si Lu habang dumating na rin ang pamilyang Sakamoto. Sinabi ni Sakamoto na huwag siyang mag-alala dahil gamit ang nilagay niyang GPS sa mga name tag nila, ay matutunto nila ang kinaroroonan ni Lu. Kaya habang nahihibang na si Tanaka kung anong palusot ang gagawin nila, isang motorsiklo ang biglang lumapag sa tabi nila at natuwa si Tanaka dahil ito na talaga ang Shin na kanilang hinahanap. Dahil naman sa telepathy ni Shin ay natuklasan niya ng mga taga-laboratorio ang mga ito.
Tatlong motorsiklo ang lumapag mula sa truck upang pigilan ng mga bida, ngunit madaling natalo ang isa nang gitgitin ito ni Sakamoto sa pader. Tumalon naman si Shin sa isang maliit na truck upang batuhin ng kahoy ang gulong ng isang kalaban, habang ang isa naman ay tinapos ni Sakamoto gamit ang gulong ng kanyang motorsiklo. Nang makatungtong na si Shin sa bubong ng puting van, ibinigay ni Shiba kay Tanaka ang manobela at umakyat din sa bubungan upang harapin roon si Shin. Nagulat na lamang si Shin nang bigla na lamang maging invisible si Shiba, na naging dahilan upang hindi niya makita ang ginawang atake nito. Habang nag-aalala na si Lo sa loob ng sasakyan, tumalon si Shiba patungo sa motorsiklo ni Sakamoto ngunit malupit ang instinct ng bida, subalit binutas ni Shiba ang fuel tank ng motorsiklo at saka ito sumabog. Bagamat nakabalik si Shiba sa kanilang van, naiinis sa kanya si Tanaka dahil nakalimutan niyang kunin ang kanilang pakay na si Shin. Samantala, natuklasan naman ni Sakamoto na base sa GPS tracker ay huminto ang van sa Okatabi, kung saan paliwanag ni Shin na mayroon itong isang hidden underground laboratory at doon siya lumaki. Pumunta nga ang mga bida sa Okatabi Science Museum, upang tukuyin ang hidden lab nito at mailigtas nila si Lu. Pagpasok ng dalawa sa loob ng museo, dalawang staff ang pinipilit silang kumuha ng costume ng dinosaur bilang souvenir, kung saan napagtanto ni Shin na perpekto ito para maitago ang kanilang identity. Samantala, habang dinala ni Tanaka si Lu sa underground lab ng museo, doon ay sinalubong sila ng kanilang boss na nagngangalang Kashima, kung saan agad nitong napansin na hindi tugma ang itsura ni Lu sa kanilang target. Agad namang inamin ni Shiba na mali ang kanilang nakuha, ngunit alam niya kung paano mahahanap ang totoong target, habang isinama naman si Tanaka kay Lu upang ikulong. Samantala, nahanap naman ng dalawang bida ang lihim na elevator patungo sa laboratorio, ngunit nang subukan ilagay ni Shin ang dating password ay hindi na ito tinanggap ng computer, kaya't nag-trigger dito upang atakihin sila ng defense system ng laboratorio. Madali namang sinira ng dalawang bida ang dalawang mechanical bear ng defense system ng laboratorio, ngunit hindi pa palaroon ito natatapos dahil ang sunod naman nilang haharapin ay ang mechanical fossilized T-Rex ng laboratorio. Nang muli silang atakihin ng robot, napansin ni Shin ang isang electrical device sa bunganga nito, kaya agad niya itong sinabi kay Sakamoto habang tumalon naman ng mataas ang bida, upang barilin ito gamit ang taser gun. Ngunit dahil sa nangyari ay biglang nag-reboot ang system ng robot at umabot ang lakas nito sa pinakamataas nitong antas. Nang masira ng buto-buto ang taser gun ni Sakamoto, doon ay nagalit na ang bida at direkta niyang sinira ang electrical device nito, habang tumalon siya ng mataas upang tapusin ito gamit ang isang axe kick sa likod. Doon ay hindi talaga makapaniwala si Shin dahil napakalakas ng kanyang bossing. Samantala, nang magreklamo naman ng isang scientist sa isang bantay dahil kailangan din nilang magpahinga, bigla itong sinuntok ng bantay at tinutukan ng baril. Ngunit bago pa man ito iputok ng bantay ay biglang dumating si Sakamoto upang pigilan ito, habang pinatulog naman ito ni Shin. Doon ay nakilala naman si Shin ng mga scientist, habang ikwento nila na isang taon na ang nakalilipas ay bigla na lamang silang sinakop ng isang grupo ng mga assassin, kung saan ang pakay ng mga ito ay pilitin silang gumawa ng mas makabago at epektibong mga kagamitan sa pagpatay. Habang kumpirmado rin na kasalukuyang bihag ng mga ito ang direktor ng lab, bigla namang may paparating na isa sa miyembro ng mga assassin, kaya't mabilis nilang itinago ang dalawang bida sa locker. Pumasok sa loob ang assassin na nagngangalang Horiguchi, habang kumuha ito ng isang ballpen at itinarak ito sa kamay ng isang scientist. Sinabi ni Horiguchi na alam niyang may itinatago sila sa kanya, lalo na't natagpuan niyang walang malay ang isa niyang tauhan sa labas. Hindi na nakapagpigil si Shin at tuluyan ng lumabas sa locker bago pa man saktan nito ang iba pang mga scientist. Biglang na-excite ang bakla at mabilis na tinurukan si Shin ng kung ano sa batok, habang agad din itong nakaalis. Isa pala itong electrode na nagpapadala ng kuryente upang guluhin ang brain signals ni Shin at baligtarin ang kanyang speech signals, kaya't nang gamitin ni Horiguchi ang device nito sa braso ay lahat ng sabihin ni Shin ay lumalabas ng pabaliktad. Kaya habang nang-aasar pa si Horiguchi ay hindi nito inaasahan ng isang malakas na suntok mula kay Sakamoto, kung saan naging Minecraft naman ang ulo nito dahil nahulma kanina sa locker. Habang nangako si Sakamoto kay Shin na ililigtas nila ang mga scientist sa kamay ng mga assassin, makikita naman ang dalawang miyembro ng order na sina Osaragi at Shishiba, na patungo rin sa museo upang imbestigahan ang lugar tungkol sa hinahanap nilang si Slur. Samantala sa Sakamoto shop, bibili sana roon si Heizuke nang makita niyang umiiyak si Hana,
dahil wala roon ang kanyang daddy at ang dalawa nilang kasamahan na palaging nag-aaway. Nangako si Heizuke kay Hana na hahanapin nila ang kanyang daddy, habang agad niyang inutusan si Pisky upang hanapin si Sakamoto at ang iba pa. Balik sa laboratorio, habang sinusubukan ni Lo na sirain ang selda gamit ang bato, pinigilan siya ng nakagapos na direktor ng lab na si Asakura, at sinabing alam niya kung paano sila makakatakas. Matapos marinig ni Asakura mula kay Lo kung bakit ito nakakulong doon ay dahil napagkamalan lang na ito si Shin, agad niyang natuklasan na ang Shin na tinutukoy ni Lo ay ang batang kanyang pinalaki. Ibinunyag ni Asakura na siya ang responsable sa pagbibigay ng psychic abilities kay Shin, at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil dito. Kwinento ni Asakura na iniwan sa kanya si Shin ng kanyang kaibigan na si Ando, kung saan aminado siya noong una na hindi niya gusto ito dahil ito ay may pagka-spoiled brat. Ngunit kalaunan ay parang naging magulang na siya para kay Shin, at nangako din siya na kapag naging matagumpay ang dine-develop niyang superhuman powers ay si Shin ang unang makakaalam nito. Subalit matapos niyang makabuo ng isang promising na chemical at habang siya ay abala para sa mga datos, hindi niya napansin na aksidente itong nainom ni Shin dahil ito ay nauuhaw. Noong una ay inakala niya na wala itong epekto, ngunit hindi nagtagal ay nagagawa ng basahin ni Shin ang kanyang isip at mga iniisip ng iba pang mga kasamahan niya sa lab, na naging dahilan naman upang unti-unting iwasan si Shin ng mga ito. Gumawa ng gamot si Asakura upang alisin ang kakayahan ni Shin, ngunit nagalit lamang rito si Shin dahil nais patunayan nito na walang kwenta ang kanyang pananaliksik. Hindi nagtagal ay lumaya si Shin sa lab at simula noon ay natakot na si Asakura na harapin pa itong muli. Matapos marinig ang kwento, sinabi ni Lo kay Asakura na wala dapat siyang ikabahala dahil ginagamit naman ni Shin ang kakayahan nito sa pagtulong, habang pinayuhan niya na lamang itong humingi ng tawad kay Shin tulad ng patakaran ng pamilyang Sakamoto. Sa huli ay nakahinga ng maluwag si Asakura at naglagay ng tila asido sa selda upang sila ay makatakas, habang mabilis namang pinatulog ni Lo ang lalaking nagbabantay sa kanila. Samantala, nang muling tumayo si Horiguchi, susuntukin sana ito muli ni Sakamoto ngunit si Shin ang kanyang sinuntok. Paliwanag ng baliw ay naunahan niyang malagyan si Sakamoto kanina ng isang electrode sa batok, na magpapagulo sa kanyang utak at magpapalit ng pagkakakilala niya sa mga kaibigan bilang mga kaaway. Gayunpaman ay nasuntok pa rin siya ni Sakamoto, na paliwanag naman ng bida ay inisip niya lamang nakaaway niya si Shin at si Horiguchi ang kanyang kaibigan. Ngunit si Shin pa rin ang nasuntok ni Sakamoto, kung saan paliwanag ni Horiguchi na kaya din niyang baguhin ang signal mula sa kanilang mga utak sa pamamagitan ng device niya sa braso. May itinurok si Horiguchi upang lumaki ang kanyang braso at lalo pang lumakas, habang muli niya itong ginamit sa kanyang binti na nagbigay naman sa kanya ng pambihirang bilis. Habang nasisiyahan si Horiguchi, aatake sana si Sakamoto ngunit mabilis niyang binago ang signal, dahilan upang ang bida ang maitapon palayo. Nang sabihin ni Shin na kailangan lang niyang basahin ang isip ni Horiguchi para malaman kung kailan ito gagamitin ang device, bigla naman siyang pinag-aatake ng scientist at sinabing wala rin kwenta ang kanyang kakayahan kung hindi naman niya kayang kontrolin ang kanyang katawan. Ngunit binuhat ni Sakamoto si Shin habang sinabing may kwenta ang kakayahan ni Shin at patutunayan niya ito. Subalit tinawanan lamang ito ni Horiguchi, at ginamit ang mga gamot sa kanyang sarili at biglang tila naging tag-uro ang katawan nito. Ngunit nang ipaliwanag naman ni Sakamoto ang kanyang plano kay Shin gamit ang telepathy, tumalikod si Shin kay Horiguchi at nagtataka ang baliw kung nangaasar ba ito. Kaya nang siya ay umatake, laking gulat niya nang tamaan siya ng sunod-sunod na suntok ni Sakamoto. Gamit ang telepathy, sinasabi pala ni Sakamoto kay Shin kung saan siya aatake, kaya't nagagawa nitong makaiwas sa mga suntok na naging dahilan upang matalo nila si Horiguchi. Matapos matanggal ng mga scientist ang mga nakakabit na electrode sa mga bida, humingi ang mga ito ng tawad kay Shin dahil sa pagtrato nila sa kanya noon, ngunit sinabi ni Shin na ayos lang iyon dahil masaya siya sa kanyang kakayahan pati na rin kung nasaan siya ngayon. Nang magpatuloy na ang mga bida para hanapin si Lo, aksidenteng natapakan ni Sakamoto ang switch at bumukas ang isang trapdoor at nahulog siya rito. Samantala sa ikalimang palapag ng basement, kasama ni Kishima ang kanyang dalawang alalay na sina Onigahara at Takamido, upang harapin ang nakapasok na palang sina Shishiba at Osaragi, na pinaslang ang karamihan sa kanilang bantay. Nang sabihin ni Kishima sa dalawa na wala roon ang hinahanap nilang si Slur, sinabi ni Shishiba na kahit wala roon ang kanilang hinahanap ay papatayin na rin nila si Kishima dahil sa kanyang mga krimen. Dahil doon ay agad siyang pinalibutan ni Takamido at Onigahara,
ngunit bago pa man ang mga itong makagalaw ay madaling pinaslang na ni Osaragi ang mga ito. Kaya habang lumuluha ang reindeer sa nangyari sa kanyang mga tauhan, sinabi ni Kashima na pagbabayaran nila ito at sinimulan tanggalin ang isa sa mga tahi sa kanyang braso, at lumitaw ang isang bungkos ng mga patalim. Agad na nagawang sugatan ni Kashima si Shishiba, ngunit pagharap naman nito ay pinaikot ni Shishiba ang ulo nito gamit ang martilyo. Subalit nang muling ibalik ni Kashima ang kanyang ulo sa normal at ibinunyag na siya ay may artipisyal na skeleton, ay bigla namang bumagsak si Sakamoto sa kanyang likuran. Habang agad na nakilala ni Shishiba at Sakamoto ang isa't isa, si Osaragi naman na ngayon lamang nakilala ang bida ay tingin rito ay isang teddy bear. Nang marinig ni Kashima ang pangalan ng bida ay agad niyang nakilala ito bilang ang tanging taong nakasugat kay Slur, habang tinanggal niya ang iba pang tahi sa kanyang katawan, at lumitaw ang mga baril sa kanyang braso at kanyang bibig. Samantala, muli namang nakaharap ni Shin ang may invisible suit na si Shiba, kung saan sinabi nito na sumusunod lamang siya sa utos dahil kailangan niyang kumita ng malaking pera bago magretiro. Muling naging invisible si Shiba at nagawa niyang makapagpatama ng ilang atake kay Shin. Doon ay sinabi ni Shiba na tatapusin na niya ang laban, kung saan tagumpay niyang nasaksak si Shin sa tiyan at naipahid ang dugo nito sa kanyang suit. Subalit kasama pala ito sa plano ng dalawa para kahit papaano ay maging visible si Shiba, at tamaan siya ng 2 bala na tumalbog sa sahig, na nagmula naman sa dumating na si Heizuke. Doon ay agad na nakapagtago si Shiba, ngunit gamit ang pabandang tira ni Heizuke ay nagawa pa rin niyang madaplisan ito. Muling naging invisible si Shiba, ngunit dahil naririnig pa rin ni Heizuke ang mga yabag nito ay sinubukan niyang pagbabarilin ito. Ngunit sa hindi nila inaasahan, nagawang masugatan ni Shiba si Heizuke gamit ang isang bakal na binalot niya sa kanyang invisible suit. Tinapakan ni Shiba ang rifle ni Heizuke at sinabing dito na niya tatapusin ang laban, subalit nagawa pa ring magpabanda ng bala ni Heizuke at tila naputol niya ang braso ni Shiba. Ngunit itinago lang pala ito ni Shiba upang makagawa ng isang direktang atake kay Heizuke, habang sinipa pa niya ang mga natitirang bala ng bida. Subalit bago umalis ang naka-invisible suit na si Shiba, biglang dumating si Pisuke at ibinigay ang isang bala kay Heizuke, habang gumawa siya ng isang pabandang tira ngunit hindi tumama. Ngunit hindi pala si Shiba ang kanyang punteriya kundi ang smoke detector sa kisame, dahilan para maging visible siya sa tubig at magawa siyang makita ni Shin, at maibalibag sa sahig. Dahil knockout na si Shiba at hindi na kayang lumaban, ay nanalo ang 2 mokong. Samantala, habang nagsisimula ng maglaban sina Kashima at Sakamoto, sina Shishiba at Osaragi naman ay umalis na upang hanapin si Slur. Nang makitang wala man lang gasgas si Sakamoto, muling nilabas ni Kashima ang embutido ang kanyang baril sa bibig, ngunit mabilis na kinuha ng bida ang kanyang lapis at ipinasak sa butas ng baril, kaya sa kanya ito pumutok. Samantala, habang kumikilos na ang lahat at si Nalu naman ay tumatakas, nagkaroon naman ng isang malakas na pagsabog. Ipinaliwanag ito ni Kashima na kung sakaling matuntun sila ng order ay may nakahanda siyang bomba upang wasakin ang buong lugar, kasama na ang lahat ng ebidensya. Dagdag pa ni Kashima na mayroon na lamang 20 minuto upang tuluyang mawasak ang laboratorio kasama ang mga kaibigan ng bida, ngunit sinabi ni Sakamoto na 5 minuto lamang ang kailangan niya upang siya ay talunin. Dahil doon ay ipinagyabang ni Kashima na ang 70% ng kanyang katawan ay puno ng mga armas at hindi katulad ni Sakamoto na puro taba. Ngunit sinabi ni Sakamoto na mayroon rin naman siyang mga sandata, kung saan napaisip si Kashima kung ano ang mga ito. Subalit nang ilabas lang ng bida ang isang sticker, flyers at mechanical pencil, nainis rito si Kashima at pinagbabaril ang bida. Pinitik naman ni Sakamoto ang panulat ng lapis sa isang mata ni Kashima, habang binato naman niya ng sticker ang isa pang mata nito kaya't hindi nito nakita ang hagupit ng sinturon ng bida. Subalit napatanong na lamang si Sakamoto kung immortal ba si Kashima, dahil muli na naman itong tumayo habang tinatanong ang bida kung paano siya nito tatalunin. Nang maalala ni Kashima noong panahong tinanggap siya ni Slur bilang isang kasamahan nito, sinabi niya na gagawin niya ang lahat para dito habang mabilis nilang iniwasan ang dumating na tren, at agad na hinuli ang bida upang kaladkarin ito sa riles. Ngunit nagulat na lamang si Kashima nang makitang nagsusurfboard na ang bida, lalo pa nang putulin nito ang mga wire gamit lamang ang papel, at agad siya nitong ibinalibag sa pader. Pagtagos nila sa kabilang pader, sumalpok sila sa isang pampasaherong tren, kung saan nagulat pa ang mga tao nang makita si Kashima.
Matapos agawin at inumin ng tumutulo lamang na tubig sa kanyang tiyan, hinanap ni Kashima si Sakamoto, ngunit dahil pumayat na ang bida ay hindi niya napansin ito at sinipa siya ng malakas. Naalala ni Kashima noong hinuhusgahan siya ng maraming tao, noong pinatay niya ang isang grupo ng kalalakihan dahil pinagtritripan ng mga ito ang isang pusa. Habang hindi niya maintindihan ang mga ito dahil para sa kanya ay ginawa na nga niya ang mabuti, bigla na lamang namatay ang mga tao at dumating si Slur na sinasabing siya ay mabuting tao, dahil kaunti lamang ang taong kayang dumihan ang kanilang mga kamay para sa ikabubuti ng iba. Inaya siya nito na kalabanin nila ang kasamaan ng magkasama, kaya't ginuhitan siya ng X gamit ang dugo bilang tanda ng pagtanggap sa kanya bilang miyembro ng grupo. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, isang matanda ang sumakay galing sa isang istasyon. Ngunit dahil nakaharang si Kashima sa priority seat ay tinulak ito ni Sakamoto upang may maupuan ang matanda. Sinamahan siya sa loob ni Sakamoto at saka pinagbubugbog hanggang lumipad siya sa kabilang bagon, habang gumanti naman siya ng ilang putok ngunit sinangga lamang ang mga ito ng bida gamit ang railings, at saka siya nito pinaghahampas. Doon ay nainis na si Kashima, kaya't nilabas niya ang isang kanyan sa kanyang tiyan at pinasabog si Sakamoto, na tumalsik naman sa kasunod na tren at ikinatuwa ng kalaban, ngunit mabilis lamang na tumakbo ang bida upang makabalik pa rin sa kanilang tren. Kaya habang iniisip na pupurihin siya ng kanyang boss dahil napatay niya ang bida, nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang buhay pa pala ito. Doon ay natakot na si Kashima at tinanong kung bakit hindi namamatay ang bida, habang pinagbabato naman niya ang kahit ano mula sa tren kasama na ang mga matatanda, ngunit nagagawa naman ang mga itong seluhin ni Sakamoto. Kaya nang makarating sila sa sunod na istasyon, doon na sinuntok ni Sakamoto si Kashima palabas ng tren at sinundan niya ito ng malakas na sipa, na siyang tuluyang nakapagpawala ng malay rito. Tinawagan ni Sakamoto si Shin upang sabihin na nailigpit na niya ang boss, habang binalaan niya rin ito tungkol sa bomba. Samantala, habang gumuguho na ang laboratorio, malalaglagan sana si Lo ng debris, buti na lamang ay nagawa siyang mailigtas ni Shin sa tamang oras. Agad na humingi ng tawad si Lo kay Shin sa kanyang nagawa at nasabi, habang sinabi naman ni Shin na okay na siya ngayon at humingi rin siya ng tawad kay Lo sa kanyang inasal. Muli namang nagkita roon sina Shin at Asakura, ngunit agad na naputol ang kanilang reunion nang maalala niyang guguho na ang buong lab sa loob ng 15 minuto. Tutukuyin na sana nila ang daang palabas, ngunit nabasa ni Shin mula sa kanyang isip na may iba pang tao na natrap sa mismong palapag na kinaroroonan nila, kaya't nagpa siya muna silang maghiwalay upang iligtas ang mga ito. Habang naaalala ni Asakura noong bata pa si Shin, naisip niya na talagang ginagamit ni Shin ang kanyang kakayahan ng maayos, kung saan bigla siyang sinagot ni Shin na talagang nakakatulong ng gusto ang ginawa niyang pananaliksik. Samantala sa Classified Information Vault, naroon sina Shishiba at Osaragi, kung saan doon ay nakumpirma niya na isang kasinungalingan lamang na si Kashima ang humahawak sa lab, dahil ang totoong nagpapagalaw ng lahat ay si Slur, o kilala rin bilang X. Habang napagtanto ni Osaragi na ito ang kanilang tunay na kalaban, nararamdaman niya na ito ay malakas, ngunit sinabi ni Shishiba na hindi pa rin ito nakakaharap ang The Order. Samantala, habang patuloy na naghahanap sina Shin at Asakura ng iba pang taong maililigtas, may napansin siyang isang lalaki sa di kalayuan, ngunit bigla na lamang niyang naramdaman ang sobrang takot at ang pakiramdam ng kamatayan. Ito pala ang malakas na assassin na si Slur, kung saan lumagpas lamang ito sa kanya habang ipinapaabot nito ang kanyang pagbati kay Sakamoto, at bigla na lamang nawala. Paglabas ni Shin sa Science Museum, doon ay sinalubong siya ng mga scientist na kanilang mga niligtas, kung saan nabasa niya mula sa isip ng mga ito ang taus-pusong pasasalamat sa pagsagip nila sa kanila. Matapos magpasalamat ni Asakura kay Sakamoto at humiling na sila na ang bahala kay Shin, umuwi na ang mga bida at nagsalo sila para sa isang hapunan, habang kapansin-pansin na ang bilis maging bonding ng bida. Sa sumunod na araw, dahil kapansin-pansin na hindi pa rin nakaka-recover sina Shin at Lo sa nangyaring labanan sa loob ng laboratorio, naisip ng kanilang bossing na magpahinga muna sila at dalhin ang lahat sa isang bathhouse. Bagamat naisip ni Shin na hindi ito magandang ideya dahil baka masalisihan sila ng mga kalaban, sinabi ni Sakamoto na kailangan pa rin nilang magpahinga upang lumaban sa kanilang pinakamahusay na kondisyon, kaya't naisip niyang ito ay marahil isang high-priority mission. Pagpasok nila sa loob, kinausap ni Sakamoto ang kaero na nagngangalang Yutaro, kung saan napansin nito na tila pamilyar ang bida.
Habang kinukuha niya ang mga tuwalya, sinilip niya ang wanted poster at napagtanto niyang ito pala ang legendary hitman na may pabuyang 1 bilyon sa ulo. Habang lumalabas na isa ring assassin si Yutaro ngunit baguhan pa lamang, binigay niya ang mga tuwalya kay Sakamoto at lihim na pinagpaplanuhan kung paano niya matatalo ito. Nang maligo ang dalawang bida, palihim na inoobserbahan ni Yutaro ang dalawa at napansin niyang walang kaalam-alam rito si Sakamoto, kaya't lalong tumaas ang kanyang kumpiyansang matatalo niya ito. Nang subukan naman ng dalawa ang tinatawag na jet bath, doon ay dala-dala ni Yutaro ang isang remote upang lakasan ang pressure ng tubig nito. Ngunit nang sabihin ni Sakamoto na medyo mahina pa ito para sa kanya, pipindutin sana ni Shin ang power button upang lalo pa itong lumakas, subalit mas tinodo pa ito ni Yutaro kaya't napalipad si Shin sa ere at bumagsak ng malakas sa sahig. Habang sinasabi ni Yutaro na sapat ang lakas nito upang wasakin ang isang 3 toneladang truck, nagulat siya nang makitang wala lang ito kay Sakamoto at nag-e-enjoy pa. Nang subukan naman ng dalawa ang sauna upang magpapawis, nakasunod pa rin sa kanila si Yutaro upang gumawa ng milagro. Nagpasya si Shin na buhusan pa ng tubig ang mga bato upang lalo pang tumaas ang temperatura, ngunit muling ginamit ni Yutaro ang remote na nagdulot sa mga bato na lumiyab at magsimulang umapoy ang buong silid. Kahit umaapoy na ang paligid ay chilling pa rin si Bossing na nagdulot naman ng pagkainis kay Yutaro, habang si Shin naman ay pilit tinitiis ang init dahil iniisip na mas mahirap pa roon ang training ng isang hitman. Sa huli ay hindi kinaya ni Shin at nilagay siya ni Sakamoto sa warm na paliguan, ngunit muling pinihit ni Yutaro ang remote at biglang naging yelo ang buong paliguan at nanigas na parang hotdog ang bidang assassin. Hindi pa rin sumuko si Yutaro na magapi si Sakamoto hanggang sa paulit-ulit niyang ginawa ang mga kaninang proseso. Ngunit sa huli ay wala pa ring talab ang mga ito sa bida at si Shin lamang ang tanging napuruhan. Habang pinagmamasdan ni Yutaro ang mga bida, doon ay napagtanto niyang hindi niya kayang patayin si Sakamoto. Muli niyang naalala noong panahong mas pinili niyang maging isang hitman at talikuran ng kanyang mga magulang upang mamahala sa kanilang bathhouse, ngunit dahil hindi nga siya malakas ay napilitan siyang bumalik upang pamahalaan ang kanilang negosyo. Ngunit bigla na lamang may dumating na 2 siga at sinimulan siyang insultuhin dahil nabigo siya sa pagiging isang hitman, habang sinampal pa siya ng isa sa mga ito at sinimulang laitin ang kanilang bathhouse. Subalit naririnig pala ang lahat ng ito ni Sakamoto at naisip na tulungan ng kawawang noob na hitman, kaya't nang pagtalbog ng bola ng pingpong ay pinatamaan niya ang kalbo. Nang inakala ng isa na si Yutaro ang gumawa noon, muling kumilos ang bida at inihagis ang stick ng kanyang sorbetes dahilan upang lumipad ang isa sa vending machine. Bagamat nalaman ni Yutaro na alam pala ni Sakamoto ang mga masama niyang balak mula pa lamang sa simula, sinabi na lamang ng bida na maganda ang serbisyo ng kanilang bathhouse, bago umalis kasama ng kanyang pamilya. Sinabi ni Yutaro na matagal na mula nang huli siyang nakatanggap ng papuri, at hindi niya inaakalang manggagaling pa ito sa isang maalamat na hitman. Sa huli ay tinawagan ni Yutaro ang kanyang ama at sinabing handa na siyang ipagpatuloy ang kanilang negosyo, sapagkat napagtanto niyang hindi talaga siya magaling na hitman. Sa sumunod na araw, isang dumating na lalaki ang nagsabing kailangan niyang sunduin ang isang hindi pinangalanang babae. Lumipat naman ang eksena sa mga bida na kasalukuyang kumakain sa isang restaurant, kung saan doon ay naibunyag ni Lo sa kanila na hindi siya palaging kumakain noon sa labas dahil may sariling chef ang kanilang pamilya. Nang tanungin siya ni Shin kung may koneksyon pa ba siya sa mga tao sa mafia, sinabi ni Lo na iniiwasan na niya ang mga ito dahil mas gusto na niya ang isang mapayapang buhay. Ngunit habang kumakain pa ang mga bida ay bigla na lamang silang tinutukan ng mga baril ng 2 kalalakihan. Gayunpaman ay mabilis na pinatumba ni Shin ang isa, habang ginamit naman ni Sakamoto ang tinidor upang harangin ang bala at ikinagulat ito ng lalaki, sabay binalagbag ito sa lamesa. Agad namang nakilala ni Lo ang lalaki na nagngangalang Wutang, kung saan sinabi nito na wala nang namumuno sa kanilang angkan at nakikiusap itong bumalik si Lo upang pamunuan ito muli. Mabilis namang tumanggi rito si Lo, ngunit nang muling makita ni Wutang ang cute na mukha ng bida ay biglang bumulwak ang dugo niya sa ilong. Bagamat lumalabas na si Wutang ay ang advisor ng angkan ni Lo, naiinis rito si Lo dahil palagi siya nitong sinusundan kahit saan siya pumunta na tila isang manyakol. Nang sabihin ni Lo na hindi siya sasama at mananatili kasama ang mga bida, doon ay napagtanto ni Wutang na isang balakid sina Sakamoto, kaya't mabilis siyang umatras at hinamon ito sa isang laban. Habang lalaban si Wutang sa estilo ng isang mafia, sinabi niya na kung mananalo sina Sakamoto ay isisiwalat niya sa bida ang taong naglagay ng bounty sa kanyang ulo.
Gayunpaman, nang hindi pumayag rito si Sakamoto dahil ayaw nilang kunin si Lu na mismo ang tumanggap sa hamon ni Wutang dahil kampante siyang mananalo sila sa laban. Dinala sila ni Wutang sa isang underground passageway at sa isang silid ay pinagpalit sila nito ng damit. Kaya nagpalit nga sila ng formal na kasuotan at pagkatapos ay dinala sila ni Wutang sa isang underground casino. Habang doon napagtanto ng mga bida na hindi pisikal ang magiging laban, sinabi ni Wutang na alam niyang mahirap lamang sina Sakamoto, kaya't naghanda siya ng mga chips na nagkakahalaga ng 30 milyon. Ipinaliwanag ni Wutang ang magiging patakaran ng laban, kung saan kailangang maglaro ng mga bida sa kasino at makakuha ng mas maraming pera kaysa sa kanya, at muli silang magkikita pagkatapos ng 2 oras. Habang walang alam ang mga bida pagdating sa pagsusugal, sinabi ni Sakamoto na maaari nilang gamitin ang telepathy ni Shin bilang kalamangan, ngunit sinabi ni Lo na bagamat hindi magaling na fighter si Wutang ay masyado naman itong matalino. Kaya hindi pa nga nagiinit ang puwet ni Wutang sa upuan ay nanalo na agad ito ng 70 milyon, kung saan determinado talaga itong makuha si Lu mula sa mga bida. Habang balak ng mga bida na hatiin ang chip sa kanilang tatlo, iniisip nila na ang pagsusugal ay isang laro ng swerte. Ngunit ipinaliwanag sa kanila ni Wutang na ang pagsusugal ay hindi simpleng laro ng tsamba, dahil maaaring manalo ang isang manlalaro gamit ang kalkulasyon at psychological na diskarte. Nang umupo na si Shin sa ibang table upang maglaro, nabasa niya ang mga isipan ng ibang manlalaro na minamaliit siya ng mga ito, dahil napansin ng mga itong wala siyang alam sa pagsusugal. Kaya nang magsimula na ang laro, napansin ng dalawa na wala talagang ideya si Shin sa pagsusugal dahil halatang hindi nito alam ang gagawin. Nang lumapit si Lu kay Shin at nagsimula silang magtalo, nalaglag ang mga baraha ni Shin at napansin ng dalawa na may maganda siyang baraha. Sinubukan ng dalawa na lokohan si Shin at sinabing hindi siya mananalo sa hawak niyang baraha, ngunit gamit ang telepathy ni Shin ay natuklasan niyang nagsisinungaling ang mga ito dahil siya mismo ang mananalo, kaya't ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang taya at nanalo nga siya ng 12 milyon. Naglaro naman si Sakamoto ng roulette at itinaya ang lahat sa pula at nagtira lamang ng isang chip. Ang lalaking namamahala sa laro ay kumpiyansang hindi mananalo ang bida, dahil naglagay siya ng magnet sa roulette para makontrol niya kung saan dadapo ang bola. Ngunit nang malapit nang bumagsak ang bola sa itim, mabilis na ginamit ni Sakamoto ang kanyang nag-iisahang chip upang mahulog ang bola sa pula, at sa huli ay nanalo siya sa laro. Samantala, habang sina Shin at Sakamoto ay ginagamit ang kanilang mga kakayahan upang manalo sa laro, si Wutang naman ay ginagamit ang kanyang matalas na pag-iisip at katalinuhan, kung saan dahil memorize na niya ang pagkakasunod ng baraha ay alam na niya ang susunod na lalabas. Naalala ni Wutang noong binubugbog siya ng kanyang mga clanmates dahil iniisip ng mga itong masyado siyang mahina para mapabilang sa kanila. Ngunit biglang dumating si Lu upang siya ay iligtas sa mga bully, habang tinanong siya nito kung bakit hinahayaan siyang bugbugin ng iba. Nang ipaliwanag ni Wutang ang rason kung bakit hindi siya lumalaban ay dahil nais niyang isumbong ito sa mas mga nakakatanda upang lalo silang mapahamak sa dulo, inisip niya na pag-iisipan siya ngayon ni Lu na isang mahina. Ngunit sa halip ay sinabihan siya ni Lu na isang matalino, at ang katalinuhang taglay niya ang kanyang pinakamalakas na sandata. Dahil si Lu ang unang beses na nagsabi sa kanya ng ganoon, nagpasya siyang manatili sa tabi nito at gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang umangat sa ranggo, hanggang sa maging utak siya ng kanilang angkan. Matapos ang 2 oras ng paglalaro, napagtanto ni Wutang na tabla ang bilang ng chips nila ng grupo ni Sakamoto. Upang mapagdesisyonan kung sino ang panalo ay iminungkahi ni Wutang na maglaro na lamang sila ng poker, ngunit sinabi ni Sakamoto na hindi nila alam kung paano laruin ito. Kaya pumili na lamang sila ng laro na alam ng lahat, at iyon ay ang unggoy-unggoyan. Habang ang magiging patakaran ay kung sino ang may hawak ng joker sa huli ay siya ang talo, naisip ni Shin na sila ang mananalo dahil kaya niyang basahin ang isip ni Wutang, ngunit bigla niyang napansin na umiiyak si Lu kaya't napagtanto niyang ito ang may hawak ng joker. Sinabi ni Wutang kay Lu na hindi siya madadaan sa awa at gagamitin niya ang ekspresyon nito para matukoy ang joker, ngunit sa huli ay kinuha pa rin niya ang joker upang mapasaya ang kanyang my lady. Nang si Shin naman ang bubunot kay Wutang, sinabi ni Wutang sa bida na alam niya ang kakayahan nito at iniisip kung hanggang saan ang kaya nitong gawin. Pinuno ni Wutang ang kanyang isip ng mga komplikadong kalkulasyon, na naging dahilan upang mag-overload ang isip ni Shin at nagresulta sa kanyang pagkahimatay. Dahil doon ay tanggal na si Shin sa laro, habang si Sakamoto naman ang sunod na bubunot.
Ginamit ni Sakamoto ang kanyang bilis upang makuha niya ang tamang baraha, ngunit tila napansin nito ni Wutang at binalaan na aalisin siya sa laro kung uulitin niya pa ito. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sina Sakamoto at Wutang na lamang ang natira, kung saan hawak naman ng bida ang Joker. Habang naghahanda na si Wutang upang bunutin ang napili niyang ace na baraha, ito ay pinigilan ni Sakamoto at nagsimula siyang mahirapang kunin ito. Mabilis na pinagpalit ni Sakamoto ang baraha, kung saan nagulat si Wutang nang mapansin niyang Joker pala ang nakuha niya. Subalit bigla namang pinatigil ng kanyang mga tauhan ang laro, at isa sa kanila ang nagsabing hindi nila gusto ang paraan ng pamamalakad niya sa kanilang grupo. Habang sinasabi ng mga ito na kukunin na nila si Lo ng puwersahan dahil ito ang talagang paraan ng isang mafia, doon ay naisip ni Wutang na tapos na ang lahat sa kanya at mawawala na ang kanyang pinaghirapan. Ngunit biglang nagsalita si Sakamoto at sinabing hindi ba dapat ito na ang pagkakataon niya upang mapabilib ang kanyang crush, kung saan napagtanto ni Wutang na tama roon ang bida. Sinabi ni Wutang kay Sakamoto na huwag siyang mag-alala dahil matagal na niyang inaasahan na tatraidorin siya ng kanyang mga tauhan, kaya't dagdag pa niya na sasabog ang mga baril nila kung susubukan nilang gamitin ang mga ito. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Sakamoto na simulan patumbahin isa-isa ang mga kalaban na mafia, habang si Lo naman ay sumali na rin sa laban. Ginamit ni Sakamoto ang mga baraha upang tanggalan ng mga damit ang mga kalaban, habang gamit ang mga bola ng billiard ay inubos at pinatumba niya ang lahat sa mga ito. Sinabi ni Wutang kay Sakamoto na natalo siya sa laban, habang dagdag pa niya na hindi siya karapat-dapat na makasama si Lo dahil inilagay niya ito sa panganib. Ngunit sinabi ni Sakamoto na hindi niya masasabi kung ano ang nararapat kay Wutang, habang ipinaliwanag niya na alam niya kung ano ang pakiramdam ng protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Gayunpaman, nagpasya na lamang si Sakamoto na pagtrabahuhin si Wutang sa kanyang tindahan, kung saan doon ay ibinunyag ni Wutang na si X or Slur ang naglagay ng bounty sa kanyang ulo. Bagamat hindi niya alam ang tunay na pangalan ni X, nagbigay naman siya ng ilang impormasyon tungkol sa posibleng mga kasamahan nito, kung saan binanggit niya na may 4 na bilanggo sa Southeast Asia ang nasa death row ang pinatay at sinunog ang mukha, habang may isang malaking X ang ipininta sa dingding. Matapos ito ay may mga kamakailang kaso na lamang sa Japan kung saan maraming tao ang brutal na pinaslang, nakapareho ng estilo ng pagpatay ng 4 na bilanggo na dapat ay patay na. Kaya't iniisip ni Wutang na peneke ng mga ito ang kanilang kamatayan upang makatakas, at ngayon ay nakarating na sila sa Japan. Samantala, ipinakita naman ng 4 na bilanggo na kasalukuyang kumakain sa isang resto, kung saan napansin ng nagngangalang Dump na pinag-uusapan sila ng lahat. Habang nagtataka siya kung ano ang gustong ipagawa sa kanila ni X, sinabi ng nagngangalang So ay mas mabuting mag-relax muna sila hanggang sa matanggap nila ang utos. Nagrereklamo naman ang nagngangalang Apart tungkol sa kanyang burger, ngunit agad itong kinuha at dinurog sabay kinain, ng isa nilang kasamahan na nagngangalan namang Minimalist. Bigla naman dumating roon si Kashima at ibinigay sa mga ito ang listahan ng kanilang mga target, kung saan paliwanag niya na lahat ng nasa listahan ay banta sa kanilang organisasyon. Binalaan ni Kashima ang 4 na huwag nilang mamaliitin ang mga nasa listahan tulad na lamang ng mataba na ito, ngunit nagalit si Minimalist at sinimulang gawing bola ang lamesa ng resto, habang iginiit sa kanya ng mga ito na tatapusin nila ang lahat ng target sa loob ng 1 buwan. Balik sa mga bida, kahit sa kabila ng banta ni Wutang tungkol kung gaano kapanganib ang mga kalaban, sinabi ni Sakamoto na yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan nilang kalabanin at tapusin na ang mga ito. At dito na nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.